Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius para sa Abril 8, 2025. Ngayon, habang binubuksan natin ang pahina ng isang bagong araw, tinatawagan ka ng universo upang pagnilayan ang iyong mga relasyon at kung paano mo pinangangalagaan ang mga ito. Bilang isang Sagittarius, likas kang malaya, puno ng enerhiya, at mahilig sa pakikipagsapalaran. Ang iyong sigasig sa buhay ay nagbibigay sa iyo ng kakaibang ningning, ngunit minsan, ito rin ang nagiging dahilan kung bakit nagiging pabaya ka sa mga planong ginawa mo kasama ang iba. Maaaring napapansin mong may mga pagkakataon na bigla kang nagbabago ng isip o hindi natutuloy sa mga napag-usapan na nag-iwan ng pag-aalinlangan sa puso ng mga taong umaasa sa iyo. Ang araw na ito ay isang paalala upang pagtuunan ng pansin kung paano mo pinapahalagahan ang mga pangako at relasyon mo sa iba. Ang iyong kakayahang makisama at dalhin ang sarili ay isang malaking biyaya, ngunit kung minsan, ang sobrang pagiging spontaneous ay maaaring magdulot ng kalituhan sa iba. Mahalagang tanungin ang sarili. Ang aking mga kilos ba ay nagpapakita ng respeto at pagpapahalaga sa mga taong malapit sa akin? Ang aking mga intensyon ba ay malinaw o ako ba ay nag-iwan ng tanong sa isipan ng iba? Minsan, ang hindi pagtupad sa isang pangako ay hindi lamang isang maliit na bagay kundi isang senyales ng mas malalim na kawalan ng koneksyon o focus sa mga bagay na tunay na mahalaga. Ngayong araw, pagnilayan mo kung paano mo mapapalakas ang iyong pagiging maaasahan, at kung paano mo maipapakita sa iba na tunay mong pinahahalagahan ang kanilang oras at tiwala. Sa mabilis na pag-ikot ng buhay, maaaring nararamdaman mong parang may kaguluhan sa iyong paligid. Ang enerhiya ng araw na ito ay nagdadala ng diwa ng paghahanda at pagsasaayos, na maaaring magdulot ng halong saya at stress. Maaaring nararamdaman mong parang maraming nangyayari ng sabay-sabay, at hindi mo alam kung paano mo ihahandle ang lahat. Sa halip na hayaan ang sarili na malunod sa gulo, yakapin ang pagbabago at paggalaw ng enerhiya sa paligid mo. Ang buhay ay hindi kailanman static, ito ay patuloy na umaagos, nagbabago, at nagpapakita ng panibagong landas sa bawat sandali. Kapag natutunan mong sumabay sa agos ng buhay, mas magiging madali para sa iyo ang pagharap sa anumang hamon na dumating. Ang pagyakap sa pagbabago ay hindi nangangahulugang mawala ng direksyon, bagkus, ito ay isang pagkakataon upang matutong maging mas flexible at bukas sa mga bagong posibilidad. Sa halip na labanan ang hindi maiiwasang pagbabago, subukang intindihin kung paano mo ito magagamit upang lumago at matuto. Minsan, ang kaguluhan na ating nararanasan ay isang senyales lamang na may bagong pagkakataon na paparating. Kaya't sa halip na magpadala sa stress o kaba, gamitin ang panahong ito upang pag-isipan ang iyong susunod na hakbang. Sa araw na ito, ang enerhiya ng universo ay nagtuturo rin sa iyo ng kahalagahan ng kaayusan, hindi lamang sa pisikal na aspeto kundi pati sa iyong kalooban at pag-isip. Maaaring hindi mo napapansin, ngunit ang iyong kapaligiran ay may malaking epekto sa iyong kaisipan at emosyon. Kapag magulo ang iyong paligid, maaari rin itong magdulot ng magulong isipan. Kaya ngayong araw, pagtuunan ng pansin ang pagsasaayos ng iyong espasyo. Maaari kang magsimula sa maliliit na bagay, tulad ng paglilinis ng iyong mesa, pag-aayos ng iyong mga gamit, o pagsasaayos ng iyong schedule. Ang simpleng hakbang na ito ay maaaring magbigay sa iyo ng mas malinaw na direksyon at mas maayos na daloy ng enerhiya. Habang inaayos mo ang iyong paligid, makikita mo rin na parang inaayos mo rin ang iyong kalooban.
Ang proseso ng paglilinis at pagtatapon ng mga bagay na hindi mo na kailangan ay maaaring maging isang simbolikong paraan upang palayain ang sarili mula sa mga bagay na bumibigat sa iyong isip at puso. Huwag matakot na bitiwan ang mga bagay na hindi na nagsisilbi sa iyo, maging ito man ay mga gamit, alaala, o kahit na mga paniniwala na humahadlang sa iyong paglago. Ang pagsasaayos ng iyong paligid ay maaari ring makatulong sa iyo upang pag-isipan ang iyong relasyon sa iba. Maaaring may mga bagay kang nagagawa nang hindi mo namamalayan na nakakaapekto sa iyong mga mahal sa buhay. Ang pagiging mas maayos at organisado sa iyong personal na buhay ay maaaring magbigay sa iyo ng mas maraming oras at enerhiya upang mas bigyang pansin ang iyong relasyon sa iba. Huwag kalimutan na ang tunay na koneksyon ay nangangailangan ng oras, at ang pagpapakita ng malasakit ay hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi pati na rin sa mga kilos. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan mo ang mga natutunan mo. Paano mo mas mapapangalagaan ang iyong relasyon sa iba? Ano ang mga bagay na maaari mong gawin upang mas maging maayos at balanse ang iyong buhay? Ang mga tanong na ito ay makakatulong sa iyo upang mas lalong maintindihan ang iyong sarili at ang iyong paglalakbay sa buhay. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay berde, isang kulay na sumisimbolo ng bagong simula, balanse, at kasaganaan. Ang kulay na ito ay maaaring magbigay sa iyo ng kapayapaan at linaw ng isipan habang tinatahak mo ang iyong araw. Ang iyong mga maswerteng numero ay 2, 9, at 16. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng enerhiya ng pagkakasundo at personal na paglago, kaya maaari mong gamitin ang mga ito upang gabayan ang iyong mga desisyon ngayong araw. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang paggawa ng isang listahan ng iyong mga layunin at pagsisimula ng isang bagong gawain na magdadala sa iyo ng positibong pagbabago. Maaari itong maging simpleng bagay tulad ng pagsisimula ng isang journal, paggawa ng isang vision board, o kahit simpleng pagtulong sa isang kaibigan o kapamilya. Ang paggawa ng mga positibong bagay ay magdadala sa iyo ng magandang enerhiya at mas malaking tiwala sa iyong sarili. Sa pagtatapos ng araw, ipagpasalamat mo ang lahat ng biyayang natanggap mo, maging ito man ay malaki o maliit. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang matuto, lumago, at maging mas mabuting tao. Magpatuloy ka sa iyong paglalakbay ng may bukas na puso at isipan, at tandaan na ikaw ang may kapangyarihang likhain ang buhay na iyong minimithi. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag-a-upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.